Hello mga boss, good morning. Diyan sa ating mga kapwa OFW, mga seaman na nag-iisip ng pagbababuyan kapag nag-for-good na sila. So, follow my YouTube channel dahil tayo po ay hindi nagha-hype ng ating mga vlog Sinasabi natin yung reality. Kung may manood man o wala ay ganoon talaga ang buhay. So, ang reality ng pagbabuy mga boss, sa aking na-experience sa 2 taon, ay malaki pa ang aking lugi dahil tinamaan ako ng iisip, isang risk yan ng pag-aalaga ng baboy. At kapag nasa normal na season naman mga boss, ang iyong kalaban ay mga barat na mamimili, gagawa ng kwento yung iyong mga alaga. Katulad nung nakaraan, nakita lang yung kinatay ko kanina, nakita lang nila yun na bakit daw hindi natayo. Ay yung baboy na yun boss ay may katamaran, tumatayo lang yun kapag kakain na siya. Madalas lang siya nakaupo, nakahiga. So sabi niya may sakit daw. So tinatawaran niya ng paggababa-baba. Hindi ko binigay. At ang ginawa ko, kinatay ko ngayon. So nandun na nakadistribute na yung mga karne. Pautang pa yun mga boss. So bakit hindi pa nga talaga ako tuluyang humihinto sa pagbababoy? Ayan ang magandang tanong sa akin ngayon. Kaya hindi pa ako boss humihinto ang tuluyan sa pagbababoy. So yung execution ng aking business na to halos nasa 50% pa lang, hindi ko pa nakukuha lahat yung 100% ng management. At maraming bagay pa akong dapat intindihin dito. So kung tatanungin niyo ako kung ano-ano yon, katulad boss ng makadirekta ako sa planta ng pagbili ng feeds. Isang dahilan yun na hindi ko pa nagagawa. Siguro pag nagawa ko yun, mas lalaki ang kita. At kung ang tatanungin naman ninyo ay kita sa panahon ngayon, boss ay halos negative pa tayo kasi malaki ang nalugi sa akin nung panahon ng iisip. Kung yun nga sa pagbibinta naman ng mga baboy ay kailangan medyo magaling ka ring mag-saywire sa mga mamimili. Huwag mong basta ibigay sa mababang presyo yung iyong baboy kasi sobrang barat ng mga mamimili. Ang gusto lang nila sila yung kikita. So ang inaaral ko pang isa ngayon mga boss, kaya ako'y nagsisimula ng magkatay-katay ay magtayo ng sarili kong meat shop. Ayan, isa yan sa management na hindi pa natin lubusang na i-execute, kaya hindi pa ako lubusang humihinto. Ayan yung aking mga biik, ang lulusog niyan mga bossing. Ayan. Hindi sila kasya dito kasi hinati ko sa gitna, 5-5 lang ito, dapat nandun yung 5 pero may malaki pa dyan. Tatanggalin ko pa yan at ihahatiin natin kasi pag malalaki na magsikip na sila dito. So dun sa mga OFW ko dyan na mga kasamahan ay pahingi naman po ng suporta. Follow nyo yung aking YouTube channel dahil wala tayong hype dito kung ano yung totoo siya natin ibinibigay para makapagdesisyon kayo ng tama sa inyong buhay kung ano talagang inyong dapat gawin. Kasi baka magbabuyang kayo nang wala sa plano, malugi kayo. So makakakuha din kayo sa akin ng diskarte kung paano naman tayo kikita sa panahon ngayon na mga barat ang mamimili. So alam natin kung ano yung countermeasure na ating dapat i-execute para tayo ay kumita kahit papaano. Ang hindi ko lang kaya talaga ay tingnan yung baboy pag pinapatay na hindi ko talaga kahit lumalayo ako. Pero pag nakatay na siya ay kumbaga nawawala na yung ko, damdamin na masyadong mabigat. Salamat mga boss, paki-follow naman po ang ating YouTube channel. God bless sa inyong lahat.